But I just want to make this quick Aha. statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement Oh, ng yan ang ating pinag-iinitan puting niya. Senadora Risa Hontiveros. Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na Walang nandito, nangyari. napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Ayan po mga kababayan at mga kapadspress. Heto kasi base kasi sa pananalita ni Risa Hontiveros ay pinalalabas niya na walang pakialam ang mga majority or yung mga nasa loob ng Senado habang nagpuputukan dyan sa loob. Dyan sa loob ng Senado habang nilulusog sila ng patauhan ni Direktor Matibag. Diba? Yan. Pinalalabas ni Hontiveros na baliwala lang kina Pia Cayetano ang lahat ng nangyari. Kaya, oy, Hontiveros, alam mo ba ang sinasabi mong walang nangyari? Ha? Hindi mo ba aalahanin yung mga kasama mo sa Senado na nakaranas ng trauma? Kasi palibasa, kaya kayo wala dyan ay natimbrihan na kayo. Yung mga nag-chat kay Senador Loren Legarda at siya ay tinimbrihan na. Tinimbrihan din, di ba? Sinabi nga sa kanya Pero anong ginawa ni Senador Loren Legarda? Ayun, hindi umalis ng Senado at nanatili sa mga kasama niya na mga majority. Di ba? Hindi kagaya mo, nakargado ang mga pinagsasabi mo. Diyan sa speech mo dyan sa Senado. Talagang halatang nandinin lang at syempre, halatang pinatatamaan mo, sinisisi mo pa yung mga naiwan sa loob na habang pinapaputok. Di ba? Kaya nga nasabi mo siguro, kaya walang nangyari dahil patay mali siya lang ang mga taga-majority na nag-receive ng impeachment, article of impeachment nung araw na yon, ha? Kaya nga, langya. Gawain mo tapos pinapasa mo sa iba, di ba? Sukat akalain mo ba naman na namumulikat-politika pa raw, na alam naman namin kung sino-sino ang pinapatamaan mo, syempre, ang majority at ang Senate President. Ito po mga kapadspress at kababayan, matindi ang emosyon ni Senador Pia Cayetano rito. Hindi niya matanggap at hindi niya napigilan ang sarili niya dahil sa panginsultong pahayag ni Risa Hontiveros sa mga majority. Halata naman mga majority lang naman ang tinitira na niya noon nung nag-i-speech siya. Wala wala na bang iba, di ba? Puro siya nga talagang namumulitika. Talagang kung sino pa yung namumulitika, siya pang malakas mamulitika. Magsalita na anti-politika daw siya. O antay sa pamumulitika. Di ba? Kaya ito po bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Ito at muli nagbabalik ang inyong lingkod, Padspress TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang buong video na kung saan ito ang pinag-ugatan ng galit ni Pia Cayetano. Ito, si Risa Hontiveros. A matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos 1 linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado. Paano nalaman na walang nangyari? Kaya ikaw, wala ka dyan ng oras na mangyari yan. Diba? Ngayon, nagpaparinig ka na kesyo
nagpapa-interview, panayan labas sa Facebook. Siyempre, etong si Senate President Alan Cayetano, nagpapahayag siya sa Facebook, nagla-live siya. Alam niyo kung bakit? Ina-update niya kung ano kalagayan ng Senado. Ganyan po. Kumbaga, saan ba siya nagre-report? Nagre-report siya sa taong bayan. Ganyan po, nagre-report siya kung ano ng kalagayan dyan sa Senado. Kasi marami rin kababayan natin ang hindi rin katanggap-tanggap na nilusop at binaboy ang Senado. Dapat ang executive hiwalay ka sa Senado. Dapat hindi ka dyan. Hindi ka nakikialam dyan sa Senado. Kayong mga taga-Malacanang dyan at mga taga-executive. Diba? Kaya ito, panoorin po natin ang video Senado ito. at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. Talaga at lalong naman hindi eh. dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Bakit? Ganito na ba talaga? Hindi naman sa ganun. Na-update nila ang taong bayan. Diba? Sino ba ang boss nyo? Di ba taong bayan? Sino pa nagpapasahod sa'yo? At sino saan nanggagaling yung sahod mo? Di ba sa tax? Kanino galing yung tax? Sa pinaghirapan ng mga taong bayan. Ganun lang. Di ba? Kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas. Ito na ba tayo? Napaka-exaggerated no? Napaka-exaggerated. Mababa ang Pilipino. Ganyan na raw inabot. Kaya nga ganyan ang inabot dahil sa inyo dyan eh. Sinisira nyo ang Pilipinas eh. Mr. President, tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even Parang pinalalabas mo hindi nangyari yan sa mga ibang senador na naging Senate President, hindi daw nangyari yan. Tapos gusto mong palabasin, nangyari lang yan dahil sa pagka-Senate ni Senador Alan Peter Cayetano. Kahit na tali-talikwas yung pinagsasabi mo, alam na alam pa rin namin kung sino ang pinariringgan mo. Even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate, as an institution, has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this Naku. frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kanina sinasabi mo, hindi ka naniniwala na walang nangyari. Tapos ngayon, nagbabanggit ka na may investigasyon. Ayan nga yung action na sinasabi ni Cayetano. Ang CCTV evidence at yung hearing sa investigasyon. O investigasyon pala. Eh di kumikilos naman di ba? Kumikilos naman ang Senate President natin nagpa-follow up siya sa mga pag-iimbestiga, di ba? Update, sigurado ako, update ng update yan. Marami nang na-update na dumating kay Senador Alan Peter Cayetano. Hindi lang nila binubulalas. Pero kung tutusin, enough. Kumagay, husto ang naging mga ebidensya at mga pag-iimbestiga nila. CCTV na nga lang eh. Diba? Tiba-tiba ng mga ebidensya mo dyan. Here, in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan, at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isu ng pamumulitika. Pambabastos na yan
at pang-aabuso sa lahat-lahat ng pala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito issue ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Kung magsalita ka, perfect ka. Pero tutusin, ikaw ang dahilan kung bakit nakulong si Kubi Beloy, di ba? Pinaginitan mo. O, di ano tawag doon, di ba? Kumbaga, yung sinasabi mo na ayaw mo mangyari, ginagawa mo sa mga ibang tao. Kagaya niyan, di ba? Ginagawa mo kay Pia Cayetano at sa SP Senador. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayo mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sinumang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo Yes, tinatamaan lumalabas. at lahat tayo may responsibilidad. Mr. President, I also will Lumalabas na yung talagang ni Risa. Pagkakapalmuks. not interpolate or make my own Yan, brief ito speech si- today as requested by the Senate President. Risa I reserve my right Ay, to Pia Cayetano po. make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick Aha. statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement Oo, ng yan ang ating pinag-iinitan puting niya. Senadora Risa Hontiveros. Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na Walang nandito, nangyari. napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nung nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you saying, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Ayan no, di ba? Grabe, napatunayan niya kung ano yung meron si Risa. Sinabi niya yung mga dating majority, hindi man lang nangamusta. At hindi man lang sila inalalahanan. At tinanong kung kamusta na, di ba? Ito no, makikita mo sa mukha ni Senador Pia Cayetano na nandun pa rin ang bakas eh. Nandun pa rin ang bakas ng kanyang trauma. Talagang kumbagay, siguro gabi-gabi naalala niya to eh. Habang wala siyang inintindi, o wala siyang work, o walang ginagawa, baka ang nangyayari, sumasagi na lang sa isip niya. At ang mga nangyayaring yun,
na talaga naman, ano kaya kung tinuluyan ng NBI ang mga taga Osaka, di ba? Kumbaga'y naglabo-labo na, nagputukan na. Yun yung ayaw mangyari, na marami talagang mamamatay at madadamay kung walang pakialam. Di ba? At saka talagang bakas na bakas pa rin sa kanya yung trauma. Yung mga, lalo ang inaalala niya agad, yung anak niya. Kumbaga parang nagpapaalam na, di ba? Siyempre, ito naman si Senate President, talagang pinigil niya yung emosyon. Kumbaga habang nakikita niyang umiiyak ang kapatid niya na si Pia Cayetano, siguro pigil din ang niya, ang damdamin ni Senate President Peter Cayetano. Kumbaga yan. Kumbaga ginamit niya yung pagka-professional niya as in Senate President para hindi kumbaga kapatid ko yan pero pipigilan ko ngayon. 'Di ba? Talagang napaka-professional na Senate President. Kaya yan po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.